Good morning po sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa chapter 17 ng Lucas. Mangyari pong kuhanin nyo na po ang inyong mga Bible diyan at atin po itong pakinggan. At bago po ang lahat, let's pray po muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, muli naming idinudulog sa iyo ang aming mga sarili, sampu ng mga nakikinig. At kaming lahat, O Diyos, dalangin namin, Ama, tulad ng nais mo na pakinggan namin, ayusin namin ang aming mga pandinig sa mga salita mo upang lubos na itong maunawaan, at salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin ng mga mensaheng ito. Salamat po at maitanim nawa ito sa aming puso't isipan at maisabuhay namin ang bawat ituturo niyo po sa amin. Kaya aming Diyos at aming Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ayan po chapter 17 tayo ngayon, ang Lucas chapter 17, at sabi po dito, mga sanhi ng pagkakasala. Verse 1, tingnan po ninyo dyan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo, at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. So dito po, sa part na ito, pinapaunawa sa atin dito, na tiyak daw, sabi dyan, tiyak na darating ang sanhi ng pagkakasala. Alam po natin ang pinakasanhi ng pagkakasala ay walang iba, ang diablo. At naituro ito sa atin sa mga huling araw na itong diablong ito po, papasok ito sa tao. Yung tinutukoy dyan sa atin, dyan sa tungkol doon sa ang suwail, na tinatawag na siya ang mamumuno, siya po ang Antichrist, siya yung tinatawag na suwail. At ang suwail na ito ay tao. Kung titingnan po natin, papasukan siya ng espiritu ng demonyo sa mga huling araw na tinutukoy dyan. At itong Antichrist na ito o ang suwail, isa itong tao na papasukan ng demonyo, di ba? Ngayon, kaya sabi dito, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Kasi sila po ang mag-spread ng kasamaan. At sabi dyan, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng mga taong panggagalingan niyon. Yung magiging instrumento ng mga pagkakasala or magiging sanhi ng pagkakasala ng iba, sabi dyan, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinumang maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kaya dito makikita po natin sa susunod na verse na kung may magkasala daw sa iyo na kapatid, patawarin mo agad. Kasi ang purpose po dito ng Diyos, bakit tinuturuan tayong magpatawad agad? Upang marilis tayo sa anumang espiritu ng kasalanan. Kasi kapag ang tao hindi ito nagpapatawad, mananatili sa kanyang puso ang hinanakit, galit at puot, na kung saan iyan ang nagiging stronghold ng demonyo o ng kaaway. Kaya tinuturuan tayo na kailangan ang ating puso ay laging malinis. Kaya yan sabi, kung 7 times siya nagkasala at lumapit at humingi ng tawad, 7 beses mo rin siyang patawarin, kasi ayaw ng Diyos na meron tayong dinadala-dala na mga sama-sama ng loob. Okay? So napakalinaw po na wag maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Okay? At kapag nagkasala, sabi dyan, kung may nagkasala sa iyo na kapatid,
at pinagsabihan mo, kung magsisi, patawarin mo. Kung magsisi, patawarin mo. Kaya nga dito tinuturoan talaga tayo na talagang maging maingat tayo. Kaya sabi diyan, dapat mo siyang patawarin. Kaya sabi baga diyan, kaya kailangan tayo mag-ingat kayo, sabi niya po diyan Ang sunod, pananampalataya sa Diyos. Ito ay napakahalaga po ito at napakaano po natin ang pagpatungkol sa topic ng pananampalataya. Kasi nga tayo tinawag na living by faith, na kung saan ito ang tawag ay pananampalataya. Sa English is faith. Sabi po dito, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyong sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Tingnan po natin dito. Yung mga alagad, sinabi ng mga alagad sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ang pananampalataya po na tinutukoy at pinauunawa sa atin, ito po ay nagmumula sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, habang ito'y nakikilala natin ang Diyos, kasi ang salita ng Diyos, ini-introduce nito or pinapaunawa sa atin kung sino itong Diyos. At habang naiintindihan natin kung sino itong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, dito po nabibuild up ang pananampalataya, at ang pananampalatayang ito ang nakakapangyari na maging posible ang mga bagay na sa paningin nating tao ay imposible. So ulitin ko po ang pananampalataya, ito ay nangyayari ang mga bagay na hindi nakikita, nangyayari ito ang mga bagay na kanyang inaasahan. Nagiging posible ang imposible dahil dito sa pananalig ng tao, pananampalataya. Kaya itong mga apostol, ang sabi nila sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Pero ang sagot dito ng Panginoon, sabi diyan, tumugon ang Panginoon kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim ka sa dagat at susundin ka nito. Puno, imagine niyo po, puno ng sikamoro, matanim sa dagat, sa ibabaw ng dagat. Imagine niyo po yan, matanim ka sa dagat. Ang dagat maalat, ang dagat tubig. Kung titingnan natin. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may pananampalataya na sinliit ng mustasa, ibig sabihin, pinakamaliit na nga iyon, na doon ka mag-start ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag daw ang iyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, na kung i-analyze po natin sa literal na kaisipan ng tao, imposible ang sinasabi. Meron bang puno? And then itatanim mo sa dagat? Sino? Imagine niyo po, ang dagat maalat, ang dagat at ang dagat tubig na maalat. Pero ito ang ginamit ng Panginoong Jesus, katulad ng ibang mga ginagamit niya. Kung hindi kayo na nag-iaalinlangan, kung ang inyong pananampalataya kasi sinlaki ng butil ng mustasa, kahit sabihin niyo sa bundok na ito'y tumalon sa dagat, 'di ba? Kasi nga pinapaunawa sa atin ng Diyos na dito sa pananampalatayang ito, nakagagawa ito ng miracle, nakagagawa ito ng mga himala. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos, manalig, unawain ninyo ang salita ng Diyos. Unawain ninyo ang inyong binabasa, kasi ang salita ng Diyos na ito ay may nakapaloob na kapangyarihan sa mga taong hindi nag-aalinlangan. Kaya ang sabi niyan dito, paniwalaan, basahin niyo ang salitang ito araw at gabi, 'di ba? Sinasabi upang magawa ninyo ang lahat ng nakasaad dito, upang kayo magtagumpay at managana. At hindi lamang 'yon, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ito nga, kaya yan sabi ng Panginoon, unawain ninyo ang inyong napapakinggan,
dahil may kapangyarihan ito. At ito ang sabi ng Panginoon sa mga apostol, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamuro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. So, ibig sabihin, talagang yung ating faith, kailangan, kasi mustasa, pinaunawa sa atin doon, butil ng mustasa, ito'y magiging, pag ito ay tumubo, magiging itong puno, at yung puno na yun ay magiging malaking puno at mapamumugaran ng mga ibon. At yun nga ang pinapaunawa sa atin, ang mustasa, kung titingnan mo ang mustasa, wala itong sanga, hindi ito puno. Okay? Malambot ito, isang bagay na malambot ang mga tangkay na parang, kumbaga mas malambot pa kaysa sa pichay. Pero ang pinapaunawa dito, kapag tayo'y nanalig sa salita ng Diyos, yung binhi na yon na tinutukoy na binhi na which is salita ng Diyos, kapag ito'y pinanampalataya na natin, pinaniwalaan natin, ang pinaniniwalaan natin na magagawa ng Diyos ay pinangyayari ng Diyos. Yan, kaya napakaganda, ano? Ang sunod po ay ang tungkulin ng alipin. Kapag nanggaling ang iyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? So parang kumbaga may trabahador ka, ikaw ang boss, pagdating ng trabahador mo or katulong, sasabihin mo, paglingkuran mo ako at ipaghanda mo ako ng makakain. Sabi diyan, ano? Tapos sabi diyan, pagkakain ko, saka ko kumain. Pinasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sa sinunod siya nito? Ganon din naman, kayo'y kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang pinapaunawa po dito, mga tungkulin. Kunyari tayo mga alipin, para inintindi na dito. Kung tayo may mga boss, utusan tayo, ginagampanan natin ang ating tungkulin. Ang pinapaunawa dito sa salita ng Diyos, tayo'y may mga tungkulin sa Panginoon. Ngayon, kapag nagawa na daw natin ang tungkulin natin sa paglilingkod sa Panginoon, sabi diyan, ganun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping mga walang kabuluhang tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Kasi sa atin pong paglilingkod sa Diyos, ginagampanan natin ang tungkulin natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero matapos natin itong gampanan, hindi si Lord magsasabi sa ating thank you. Hindi si Lord pwedeng magsabi sa ating thank you sa inyo kasi ginawa ninyo ang inyong mga tungkulin sa paglilingkod sa akin. Hindi po siya magsasabing pasalamat sa atin dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang nag-create ng ating buhay, siya ang supreme, talagang dapat paglingkuran. Kahit ano pang gawin nating paglilingkod dito sa gawain o anumang ginagawa natin, kahuli-hulihan hindi ang Diyos magsasabi sa atin na maraming salamat sa inyo na tinupad niyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil pagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, dapat siyang paglingkuran, dapat lamang siyang pagsilbihan, pero hindi siya magpapasalamat sa atin. Kaya katulad ng sabi dito, gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Dahil ang sabi dyan,
'Di ba? Yung inutusan niyang kumuha ng pagkain, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko saka ka kumain. Pinasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sa sinunod siya nito? 'Di ba? Ang Panginoon tayo, hindi si Lord magsasabing thank you sa inyo, sa mga kasipagan ninyo, dahil God is a supreme God. Siya po ay karapat-dapat na paglingkuran at pasalamatan. Ang sunod ay ang pinagaling, ang 10 kitungin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem at Galilea, habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito at sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang siya'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. 'Di ba? Nung pauwi na sila, doon nila na-realize na magaling na sila. Kaya nung napansin nung isa, sabi diyan, nung mapuna ng isa na siya'y magaling niya, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos kasi nakita niya na siya pinagaling ng Panginoong Hesus. Ayan, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Samaritano, kung titingnan natin, hindi itong mga Hudyo na mga na alam ang patungkol sa aral ng Diyos, pero kita niyo po, nung makita niya na siya ay pinagaling, nung sila ay papauwi na at nakita na pinagaling siya ng kitong, binalikan niya ang Panginoong Hesus at nagsisigaw doon ng papuri at sabi niya, nagpatira pa siya sa paanan ni Hesus. 17. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpapuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, ang nagpagaling doon sa taong ito ay ang pananampalataya niya na pinaniwalaan niya ang sinabi ng Panginoong Hesus na sinabi niya dyan, na sabi dyan, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Yun lang ang sinabi ng Panginoong Hesus, kasi sabi dyan, sabi niyan, tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw si Jesus at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ito may mga kitong. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Ganyan lang po ang sinabi ng Panginoon. Nung makita niyang nagsisigaw itong 10 itong kitungin, nung sinabi lang ng Panginoon, kasi sabi po diyan, naglalakad sila. At sabi diyan, sa paglalakbay ng Panginoon Jesus papunta sa Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea, hanggang sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. At itong 10 kitungin na ito nagsisigaw, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Yun ang sinabi. Hindi nag-response ang Panginoon, lumakad na kayo at magpatingin kayo sa mga pari. Yun ang sinabi. At pinaniwalaan ito. Sabi diyan, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. At isa lang po ang nanumbalik sa Panginoong Hesus upang magpasalamat. 10 silang pinagaling, pero yung isa lang ang bumalik, sabi diyan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Isa lang po ang natutong magpasalamat sa Diyos. Ganyan po ang kadalasan sa maraming tao, naghahanap sa Diyos kapag ito ay nangangailangan ng tulong. Pero kapag natanggap na ng tao ang kanyang kahilingan o na-resolve na ang kanyang problema, hindi na muling nakakaalala sa Diyos. Nakaalala lamang dahil kailangan niyang gumaling, pero
Nung sila'y pinagaling na hindi na nakaalala, at tulad ng nakita natin dito, isa lamang ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos. Yung siyam, hindi nakaalalang magpasalamat. Ang sunod po, ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Pagdating ng kaharian ng Diyos, tinutukoy po dito. Pakinggan natin. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Kasi nga, sino mang tumanggap sa puso sa Panginoong Hesus, naghahari ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating puso. Tinanggap natin si Kristo at siya ang naghahari sa ating puso. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw. Darating ang panahon na hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo naroon o narito, huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Imagine niyo po, buong kalangitan, kaya nga walang magsasabi na sayang, ang Kristo na andoon, o na andoon sa kabila, nasa abroad, may nagpakita na andoon si Kristo. Hindi po, dahil hindi ka na kailangang balitaan na kung nakita mo si Kristo o nalaman mong dumating si Kristo, dahil ang lahat ay makakakita. Sabi dyan, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit, kita nyo po, ang kidlat, isang guhit and mabilisan. Kapapansin pa ninyo, mabilisan po ang pagkidlat. Kaya nga, tinuturuan tayo ngayon yung panahon. Pagbantayan natin ang ating mga sarili talaga na lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos dahil hindi natin alam ang kanyang pagbabalik. Ayan. At sabi dyan, huwag kayong maniniwala kung may magsabing naroon o narito, dahil ang pagdating ng Panginoong Sus lahat ay makikita ito sa balat ng lupa. Ngunit kailangan mo nang magdanas yan ng maraming hirap at itakwil ng saling lahing ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ayan, mga senyales, kapanahunan ni Noe. Sabi dyan, ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, nagsisiasawa, nagsisipag-asawa hanggang sa araw nang sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa gayon din ang nangyari sa panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, nagtatrabaho, nagtatayo ng bahay, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at kung nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanan ninyo ang asawa ni Lot, ang sinumang magsikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay, ang siyang magkakaligtas, ang siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasama na nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyayari? Panginoon, tanong ng mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre.
Pinapaunawa lamang po ito sa atin ng Panginoon, ang kanyang pagdadating. Ito una, walang nakakaalam kung kailan, anong oras at kung saan. Pero may palatandaan po siya na binibigay sa atin, na pinapaunawa sa atin, na makakarinig kayo ng mga kidlat at kung ano-ano pa, 'di ba, mga tagutom, paghihirap, paglalaban-laban, subalit hindi pa 'yun ang wakas. 'Yun ay mga pasimula pa lamang. Subalit kapag nangyari na makakarating na sa apat na sulok ng mundo ang salita ng Diyos, upang mabigyan ng babala ang lahat sa kadarating ang wakas. Meaning, ito po'y pinapakita sa atin, kalat na po ang Word of God. Kalat na kalat sa apat na sulok ng mundo ang salita ng Diyos, na dati hindi naman ganito. Hindi naman dati ganito na marami kang makikitang mga Biblia or mga nangangaral, pero ngayon napasok na po even the non-Christian countries, napasok na po ng magandang balita ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, nabigyan ng babala ang lahat ng tao na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya dito natin masasabing, we are in the last of the last days. Ngayon, tinuturuan tayo sa salitang ito na pagdating ng araw, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na kung nandun si Kristo o naandyan, wala pong maniniwala. Dahil hindi ka na nga sasabihan kung dumating na siya, dahil lahat ng mata, lahat ng nabubuhay sa mundong ito makikita ang kanyang pagdating na inalintulad sa parang isang kidlat na gumuguhit sa kalangitan. At sinabi pa dito, at siya'y darating na, kumbaga, kaya tinuturuan tayong magbantay, kaya't hindi ninyo alam ang kanyang pagbabalik, dahil ang pagbabalik ng Panginoon na hilintulad sa panahon ni Noe, na nagkakainan, nagkakasiyahan at saka dumating ang baha. Ganon din sa panahon ni Lot, ganon din naman, nagsisikain, nagsisiinuman, walang pakialam sa buhay sa mundong ito. At sa katita nyo po, kumbaga gayon ang kapanahonan ngayon, walang pakialam ang mga tao. Nandun ginagawa na masyadong abala sa buhay na ito po. Pero tinuturuan tayo mga believers, maging handa kayo sa lahat ng bagay, dahil magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam ang kanyang pagdating. Amen? So, at ito pa, may kasabi dyan, may dalawa, kukunin ang isa, iiwan ang isa, kasi totoo po, hindi lahat ay maliligtas. Tinuturuan tayo dito na paghigit ninyong pagsumikapan na makapasok kayo sa makipot na pintuan na yung tinuturo sa atin. Spiritually, kailangan nating bantayan at lagi tayong alerto sa ating buhay, sa ating spiritual, at nagiging guidance po natin ang salita ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo na manatili sa kanyang salita. Ito po ang ginagamit natin na nagre-reflect or salamin ng ating buhay. Tinuturuan tayo kung paano mag-isip, paano manalita, kung paano tayo kumilos at manatiling panghawakan ang kanyang mga salita. Kaya tinuturuan tayong manatili tayo dito na laging handa, dahil ang Word of God, ang salita ng Diyos, ang laging nagpapaalala sa atin sa araw-araw kung paano tayo mamuhay, mga bagay na dapat nating gawin. Ang Diyos ay nag-i-instruct po sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Okay? So, iyan po ang turo sa atin ngayon. Kung gusto nyo pong ulitin ninyo ito, at saka ulitin ninyo, basahin ninyo ang chapter 17. Lagi naming ina-advise sa ating lahat, manatili tayo sa salita ng Diyos chapter by chapter everyday. Lagi tayong magbasa, dahil malinaw po dito tayo natuturuan, dito tayo, kumbaga, dito ang Panginoon nakikipag-usap sa atin, at dito tayo humuhugot ng kalakasan. Higit sa lahat, dito tayo nakakakuha ng pananampalataya, na ang pananampalatayang iyon, kasi ang Panginoon nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. So nabibuild up yung trust, ibig sabihin pagtitiwala natin sa Diyos, at habang kilala natin at pinaniniwalaan natin ang Diyos, yung faith na yun ang sinasabi kanina, na nakakagawa ito ng mga bagay na nagiging posible, na sa paningin ng tao ay imposible. Pero kapag may pananalig tayo sa Diyos, katulad ng nasabi kanina, maging kung ang iyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, maging ang puno ng sikamoro, pwede mo itong sabihin, pwede mo isabi dyan, pwede mo itong sabihin, mabunot ka at matanim sa dagat,
at susundin kayo nito. Meaning, there's nothing is impossible. At iyan po ang pinapaunawa sa atin sa salita ng Diyos. At habang nakakagawa ng miracle ang Diyos, nagiging posible yung mga posible, mga tingin natin ay imposible, nagagawang posible dahil sa ating pagtitiwala sa kanyang sinasabi, doon siya nalulugod dahil iyon ang nagpaparangal sa kanyang pangalan, ang ating pananampalataya. So yun po God bless everyone, at hanggang sa susunod puli, sumaatin lagi ang Diyos at samahan tayo ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. God bless po. Bye-bye.